Noong dating mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa atin pong lahat. Ngayong araw na ito ay marami tayong ipinagdiriwang at marami tayong dapat na ipagdiwang. No? Sa ating pong liturhiya, pandaigdigang araw ng kapayapaan, ang pinagdiriwang natin at pinasasalamatan din si Maria bilang ina ng Diyos at siyempre yung pagtawid natin, pagsisimula ng bagong taon. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, bagong taon na. Pero ano bang dapat nating baguhin pagpasok ng bagong taon? Kasi hindi naman pwedeng bago lang yung damit, hindi lang pwedeng bago lang yung mukha. Kasi ang pinakamahalaga, pag-uugali ang nababago o binabago natin. Dapat nag-i-improve tayo sa ating pong pag-uugali. Pero bago nga tayo magpatuloy sa taong 2026, maganda na sa tulong ni Maria ay balikan natin ang nangyari sa 2025. Kasi nga, ang gulo-gulo ng mga nangyari sa paligid natin. Walang tigil na away dito, away doon. Kasi baka pagtawid natin sa 2026, dadalhin lang natin yung mga away-away natin, ipagpapatuloy lang. Hindi pa pwedeng tapusin na ngayong 2025 para magsisimula na tayo ulit sa 2026. Kaya maganda po dito sa pagdiriwang natin sa tulong ni Maria. Ano bang halimbawa na dapat nating matutunan? Kasi unang-una, ang paanyaya sa atin, katulad ng mga pastol, kung gusto mo na talagang makaranas ng kakaiba, gusto mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos, pumunta ka sa Belen. Gaya ng mga pastol, nagparoon sila sa sabsaban, nakita nila si Maria, si Jose, at ang batang sanggol. At pagkatapos noon, nagpuri sila. Baka naman kasi pumupunta lang tayo sa Belen para magpa-picture. Kaya nga sabi dito na sana po,
mapagnilayan natin mabuti, ha? Sabi dito, natanim sa isipan ni Maria ang mga bagay na ito. Natanim sa isipan ang mga bagay na ito at huwag niyong kakalimutan yung karugtong at kanyang pinagbulay-bulay. Hindi lang basta natanim, kundi pinagbulay-bulay, pinagnilayan, pinag-isipan na mabuti. Hindi lang basta isinaksak sa kanyang isipan, kundi pinag-aralan, pinagnilayan ni Maria kung ano ang mga bagay na nangyari at ang kanyang narinig mismo sa mga pastol na sinabi sa kanila ng mga anghel. Kaya sa pagtawid natin sa 2026, babalikan mo muna ng kaunti. Ano ba nangyari sa iyo ng 2025? Baka naman patapos na yung 2025, nasa year 2000 ka pa. Di ka pa nakakaalis. Dahil ang kadalasan nating ginagawa ay nananatili tayo doon sa mga nangyari sa iyo, lalong-lalo na yung mga hindi magagandang nangyari. Ang hilig natin magstay, ang hilig natin magtagal, nang wala tayong pinag-iisipan o pinagninilayan. Lahat na nangyari, lalo na sa 2025, bahagi na yan ng kasaysayan mo. Kwento na lang yan. Pero yun nga po, pag-isipan mo, ano ang mga dapat mong matutunan nitong 2025 para naman pagpasok ng 2026, may bago ka ng attitude, may bago ka ng mindset. Minsan pag sinasabi po ninyo na sasabihin ng iba, wala naman pong nagmahal sa akin, hindi po ako mahal ng aking pamilya. Ng 2025, yan ba yung naranasan mo at ng mga nakalipas pa, wala pong nagmamahal sa akin. Hindi ba pwedeng pagpasok ng 2026, kung walang nagmamahal sa iyo, di ikaw na lang ang magmahal? Kung walang nagbibigay sa iyo ng pagmamahal, di ikaw na lang ang magbigay. Diba? Mindset. Kasi magsisimulaan na naman tayo, pero parang wala pa tayong nasisimulang paghahakbang. O ano ang gagawin natin? Kasi mamaya, kung ano-ano na naman ang gagawin ninyo na mga, mga pamahiin o kung ano man, matagal nyo nang ginagawa yan. Para swertehin, kailangan kompleto ang 12 prutas sa bilog. Kailangan may ampaw, kailangan may itlog, kailangan may bigas, kailangan may... Pero wala kang binabago sa pag-uugali mo, wala din. Wala kang binabago sa pananaw mo, sa pag-iisip mo, wala din. Kaya nga si Maria, di ba? Ibinibigay sa atin bilang gabay. Sasamahan niya tayo sa paglalakbay nito. At ang pinakamahalaga dito, para nang sa ganun magkaroon naman tayo ng kapayapaan pagpasok ng 2026. Kasi kung ikaw hindi ka mapayapa at naghahanap ka ng kapayapaan at hindi mo ito matagpuan, wala, gulo ang dala mo sa 2026. Di ko alam kung bukas sa bukas, January 1 o kaya January 2, bangayan na naman yan sa social media, magmumurahan na naman yan sa social media, maglalaglagan na naman ang ating mga kongresista at mga senator, mag-aaway na naman ang vice president at ang presidente. Kasi wala tayong natututunan. So magpapalit lang, parang nagpapalit lang yung number. Hindi ba pwedeng magpalit tayo ng ugali? Hindi ba pwedeng magpalit tayo ng pananaw? Ilayo naman tayo ng layo sa Diyos. Yan panawagan sa atin, punta tayo dito. Yan, maganda po ito, Tinatapos natin at sinisimulan natin ang ating taon sa banal na misa. Sana magtuloy-tuloy ito at makita mo rin nawa ang mga nakita ng mga pastol. Walang iba kundi si Kristo.
Hindi nagbago ang kanilang katayuan sa buhay, pastol pa rin sila nang umalis doon sa sabsaban, pero sa kalooban nila, dama nila at daladala nila ang presensya ng Diyos. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat.